At eto na nga, bubuksan na natin yung ating amplifier at i-check up kung ano po yung kanyang dahilan. Bakit po siya nawala ng nawala ng tunog. Old model pa po pala ito mga idol. Dahil nga po sa inyong nakikita, naka-ikor pa yung kanyang kanyang power supply. So, tatanggalin natin ito yung kanyang main amp para malaman natin kung bakit hindi po ito tumutunog. Grabe, wala fuse. Ayan, so kagandahan po sa amplifier na ito mga idol, dahil po pwede po tayo umaccess dito sa kanyang likod. Ayan, kung nakikita nyo, pwede po mabuksan yung likuran ng kanyang casing. So, hindi mahirap na mag-trouble kasi nga po, yung likod niya pwede natin mabuksan. So, unang-una kasi po nagkadikit daw po itong kanyang speaker wire. Unang-una natin i-check up dito yung kanya pong power transistor, kasi yan po yung kadalasan nasisira kapag po magkadikit yung ating nagkadikit yung ating speaker wire. So, tatanggalin na natin gamit yung ating desoldering pump. Wait lang. Yan, so tatanggalin na natin itong kanyang power transistor gamit po yung ating desoldering pump. Para ma-check up na rin natin kung alin pong power transistor niya yung nasira. Sabi dito kasi sulat na kapag inu. So, ito na mga idol, natanggal na natin yung mga nakasuldang paa ng ating power transistor. Ngayon, iti-tester po natin. Lagay lang natin sa range yung ating multi-tester na 1K po mga idol, para ma-detect natin kung may short po o may leak yung ating pisa. Yan, dito tayo ngayon sa NPN na transistor mga idol. Negative base po siya at iti-tester natin. Ayan, okay. I-reverse po natin mga idol. Sa nakikita nyo, ganito po pag nag-tester ng transistor, power transistor. Ito yung base niya. Ayan. Kapag NPN po, negative po yung ating base. At saka po ito yung sa gitna, yung collector niya. Ayan. So, mayroon po siyang reading. Tapos, i-reverse po natin yan sa ngayon. Yung positive naman ilagay natin dito sa base. Ayan. Tapos, i-tester natin. Yan, sa nakikita nyo, okay naman yung ating transistor. Walang damage yung transistor 1. Ngayon sa amplifier kasi, magkapares po yan yung ating transistor na NPN at saka PNP. Dito naman tayo sa kabila. Ito yung PNP niya. Yan, positive base po yan. At okay naman. Yan, okay naman. So, dito tayo sa kabilang channel. Yan. Ayan, so nakikita nyo, eto mga idol, kapag nilagyan natin ito ng base, yan, ititester natin, ayan, meron siyang continuity sa kanyang collector. Pero kapag sa emitter niya, wala po siyang continuity. Ibig sabihin po, open po yung
at base emitter. Ito mga idol, ito yung ating kanina tinester na wala po siyang emitter. Yan, sa nakikita nyo, ito po wala siyang emitter. Yan, kahit baliktad rin natin, wala pa rin. Oh. Dito naman sa kabila, kapag tinester natin to, ayan, yung base, yung collector, at saka emitter, meron po yung continuity. At kapag ni-reverse po natin yan, meron pa rin siyang reading. Ibig sabihin, dalawang pirasong power transistor po sira. Magkapares po. Tatanggalin ngayon natin mga idol yung ating power transistor na sira para makita nyo. Yan. Ito po siya. Ito po yung ating power transistor na nasira. Tatanggalin na natin para mabilhan natin to ng bago. Yan, ito siya. At ito rin yung isa. At meron pa, hindi pa nagtatapos dyan dahil po yung atin ditong resistor bias, ito po, yung point. At ayan po mga idol, dahil po sa nakikita nyo, meron din pong bitak. Wasak na pala itong kanyang resistor na 0.22 ohms. Yan, dalawang piraso po yan. Sa nakikita nyo, biyak na. Dahil nga po yan, ito po yung nagiging sanhi kapag po yung ating amplifier nagkadikit po yung speaker wire. Ayan. So, ito yung magiging damage natin mga idol. So, bali yung sira niya, dalawang pirasong power transistor at saka isang ano na pala to? Dual na pala to. Bali, dalawang resistor na pala katumbas nito mga idol. Dahil ito isa niyang pin, ito yung kanyang common at ito yung isa niyang paa. Ganito din sa kabila, magkabilaan yan. Pero itong channel na to sa kabila, okay po mga idol. Wala pong problema. Ito lang po yung kabilang channel, yung sira. So, ito po sa itakikita ko sa inyo ulit kung paano po tayo mag-tester ng ating transistor. Ayan, so ito yung ating transistor na number 1941. Ayan. A1941 po, kapag po A po yung nakalagay dito sa ating number, ayan kung nakikita nyo. Hindi makita. Yan. Kapag nakikita nyo po yan, A1941, ibig sabihin po ng A stands for positive base po yan mga idol. At saka ito naman yung kaparehas niya is C5198. Ayan, wait lang. Yan, C5198 po yan mga idol. Ang C po stands po yan sa negative base. Yan, sa kapag re-repair. So ngayon, unahin natin dito yung ating positive base. Yan, positive base means pula. Yan. Ito po yung kanyang base sa gilid. Tapos, titesta natin. Yan, okay. Tapos, kabila, emitter niya. Okay rin. Pag reverse natin, yan, mayroon po siyang continuity. Yan. Dapat kasi wala yung continuity. Kapag po itong base ay positive at saka tinester po natin ganyan, dapat may continuity po. Pero kapag binaliktad, dapat wala na. Pero ito, meron. So, ibig sabihin, short po yung ating power transistor na 1941. Dito naman po tayo sa 5198. Ayan. Positive base po ito mga idol. Dapat negative base lang po yung gagalaw. Pero ito po ay merong gumagalaw po. Ito naman, yung kanyang short, yung kanyang base collector. Pero pag ang emitter niya, okay naman po sa emitter. Wala naman po. At dito po baliktad natin sa kanyang tamang posisyon. Yan.
Yan. Oh. Collector emitter lamang po. Wala po siyang emitter. Ibig sabihin sira po yung emitter niya. So, ito po, 2 piraso, sira po ito mga idol. So, papalitan natin to at saka yung kanyang resistor para po mapagana natin. Maraming salamat po sa inyong panonood.